Hindi kita kailangan, Maribel. Basura ka lang sa ambisyon ko at pabigat sa bawat hakbang na gusto kong gawin. Ang mga salitang yon ay tila mga laseta na humiwa sa katahimikan ng gabi, malamig at walang katiting na pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maribel ang isang pinggan ng mainit pang adobo, ang paboritong putahe ni Arman na 3 oras niyang masusing niluto. Ito ang kanilang ikatlong anibersaryo ng kasal. Ang suot niyang luma at kupas na apron ay basa pa ng pawis at mantsa ng tuyo, isang patunay ng buong hapon niyang pagpapakasakit sa kusina para lamang bigyan ng asawa ng isang masayang salubong. Ngunit ang bango ng bawang at paminta na namamayani sa hangin ay biglang naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pangamoy. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga daliri. Ang pinggang seramika na regalo pa sa kanila noong kasal ay kumawala sa kanyang pagkakahawak. Hindi ito naglabas ng anumang salita, kundi isang malakas na tunog ng pagkabasag na daling bumasag din sa katahimikan ng silid. Ang mga piraso ng porselana ay humalik sa semento, tila sumasalamin sa sariling puso ni Maribel na nagkapira-piraso sa paanan ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, narinig niya ang mabibigat at mapagmataas na hakbang ni Doña Aurora, ang kanyang biyenan. Ang tunog ng tsinelas nito sa makintab na sahig ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Maribel. Isang puting sobre ang inilapag ng matanda sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi ng kandilang dahan-dahang nauubos ang ningas. Basahin mo yan, Maribel. Huwag mo nang hintaying kaladkarin ka namin palabas. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala kang dinala, kundi kamalasan. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang katulong na hindi na babagay sa tabi ng anak ko na ngayon ay isa ng tanyag na general manager. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng lason. Bawat salita ay may layuning durugin ang huling bakas ng dignidad na natitira sa babae. Nanatiling nakatayo si Maribel, nakapako ang paningin sa mga piraso ng pagkain sa sahig. Nararamdaman niya ang init ng luha na pilit kumakawala sa kanyang mga mata. Ngunit tila nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Ang kanyang katawan ay tila naging manhid. Ang malamig na hanging dala ng aircon sa loob ng mansyon ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, na para bang pati ang bahay na itinuring niyang tahanan ay itinatakwil na siya. Ang bawat sulok ng silid na dati ay puno ng kanyang mga pangarap, ay biglang naging madilim at mapanglaw. Tumingin siya kay Arman, naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero, isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong. Ang mukha ay matigas at malayo ang tingin. Nakalimutan na ba nito kung paano siya naglabada para lamang may pambayad ito sa tuition nung kolehiyo? Nakalimutan na ba nito ang mga gabing kape lang, ang hapunan nila, para lang makatipid sa pangarap nitong maging matagumpay? Arman, nagdadalang tao ako. Ang bulong ni Maribel ay halos hindi marinig, isang pagsusumamo na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man makasagot si Arman, isang marangyang tunog ng sapatos na may mataas na takong ang narinig mula sa hagdanan. Isang babaeng nakasuot ng pulang bestida, makinis ang balat at puno ng alahas, ang lumitaw at humawak sa braso ni Arman nang may pagmamay-ari. Honey, let's go. Late na tayo sa celebration sa hotel. Hayaan mo na ang basurang yan na maglinis ng kalat niya. Wika ng babae sa tunong ng uyam. Tumingin si Arman sa babaeng nasa tabi niya bago ibinalik ang malamig na tingin kay Maribel. Wala akong pakialam sa sinasabi mong anak. Siguraduhin mo lang na wala ka na rito pagbalik namin. Iniwan nila si Maribel na nakatayo sa gitna ng kusina, mag-isa sa harap ng pagkain na lumamig na at sa harap ng buhay na tila huminto na ang pag-ikot. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan.
Sapat ba ang lahat ng sakripisyo ko para lang itapon ng ganito? Na parang isang basahan na wala ng silbi matapos gamitin? Iwan mo ang lahat, Maribel. Pati ang kwintas na yan na nasa leeg mo. Dahil siguradong galing din sa pera ng anak ko ang pambili ng kaisa-isang hiyas na meron ka. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak na hardin, mas matalas pa sa hanging dala ng paparating na unos. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Maribel sa tapat ng naglalakihang bakal na tarangkahan ng mansyon habang ang dalawang gwardiya ay nakaharang sa kanyang daraanan. Ang kanyang mga kamay ay agad na napahawak sa maliit na gintong kwintas na may pendant na krus, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng yumao niyang ina bago ito pumanaw. Doña Aurora, pakiusap. Sa nanay ko po ito. Hindi ito galing kay Arman. Ang basag na tinig ni Maribel ay nilamon ng unang bugso ng malakas na ulan, ngunit walang habag na tinalikuran siya ng matanda, kasabay ng malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na tarangkahan na tila isang pinal na hatol sa kanyang buhay. Naiwan si Maribel sa labas, yakap ang sarili, habang ang malamig na patak ng ulan ay nagsimulang humalik sa kanyang balat. Ang kanyang manipis na duster ay mabilis na nabasa, dumidikit sa kanyang katawan na tila isang malamig na paalala ng kanyang kawalan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, kung saan nananahan ang isang lihim na buhay, isang buhay na hindi man lang binigyan ng pagkakataong kilalanin ng sariling ama. Sa loob ng marangyang mansyon na iyon, nakikita niya ang liwanag ng mga chandelier at naririnig ang mahinang tugtog ng musika. Habang siya ay naririto sa kalsada, nilalamon ng dilim at putik. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang bahay na pinagsilbihan niya ng 3 taon ay naging isang kuta na hindi na siya muling tatanggapin. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga paang walang sapin ay bawat saglit na nabaon sa malambot na putik ng gilid ng kalsada. Ang bawat hakbang ay parang isang paghihirap. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog sa bimbing ng ginaw at puyat. Ang ulan ay naging mas masidhi, tila nakikiramay ang langit sa kanyang pighati. Ang bawat patak ay nagsilbing luha na hindi na niya mailabas dahil sa sobrang sakit. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw ng mga dumaraang sasakyan ay tila mga aninong sumasayaw sa kanyang harapan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang pamilyar na tunog ng makina ang narinig niya mula sa likuran. Ang marangyang puting sasakyan ni Arman. Tumabi si Maribel, umaasa na kahit papaano ay hihinto ito, na baka nagbago ang isip ng asawa, na baka may natitira pang kahit katiting na pagkatao sa puso nito. Ngunit sa halip na huminto, mas lalo pang pinabilis ng sasakyan ang takbo nito. Isang malaking tilamsik ng maruming tubig mula sa kanal ang humampas sa buong katawan ni Maribel nang dumaan ang sasakyan sa kanyang tabi. Napatigil siya, basang-basa ng maruming tubig, habang pinapanood ang papalayong mga ilaw ng sasakyan na tila mga matang nangungutya sa kanya. Ang amoy ng usok at putik ay humalo sa kanyang hininga. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay hindi na lamang basta nagkapira-piraso, ito ay naging alabok na lamang. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa gitna ng basang kalsada. Ang kanyang mga palad ay nakasubsob sa malamig na semento. Ang dilim ay nagsimulang bumalot sa kanyang kamalayan. Ang tunog ng ulan ay unti-unting naging isang malayo at mahinang bulong. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal ng tapat? Hindi pa ako pwedeng mamatay. May 2 pusong tumitibok sa loob ko na naghihintay ng pagkakataong masilayan ang mundo. Ito ang unang kaisipang gumising sa nanghihinang diwa ni Maribel nang imulat niya ang kanyang mga mata. Hindi na ang malamig na semento ng kalsada ang kanyang nararamdaman, kundi ang isang manipis at gasgas na banig sa loob ng isang maliit na barong-barong. Ang amoy ng katol at sariwang pandesal ay humahalimuyak
sa mahalumigmig na hangin. Isang matandang babae, si Aling Rosa, ang lumapit sa kanya na may dalang mainit na lugaw. Siya ang nakakita kay Maribel sa gilid ng kalsada at hindi nag-atubiling kupkupin ito sa kabila ng sariling kahirapan. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Maribel ay naging isang mahabang serye ng pagtitiis at pagsisikap. Sa umaga, nagtitinda siya ng sampagita sa harap ng simbahan. Sa gabi, naglalabada siya hanggang sa mamuti at mangulubot ang kanyang mga daliri sa tindi ng sabon at tubig. Bawat barya na kanyang naiipon ay tila isang butil ng pag-asa para sa kanyang mga anak. Ngunit ang tadhana ay may mas malaking plano. Isang hapon, habang naglalakad siya sa ilalim ng matirik na araw, dala ang mabibigat na balutan ng labada, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo sa tapat ng isang malaking gate ng isang kumpanya ng tela. Doon niya unang nakilala si Madam Elena, ang may-ari ng pabrika na kilala sa pagiging strikto ngunit may gintong puso. Bakit ka nagtatrabaho ng ganito sa kalagayan mo? Gusto mo bang mamatay sa pagod? Ang tanong ni Madam Elena habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Maribel mula sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Hindi po ako pwedeng mapagod, Madam. Kailangan kong mabuhay para sa mga anak ko. Ang tapat na sagot ni Maribel habang pilit na itinatawid ang hininga sa gitna ng pagod. May kung anong kislap sa mga mata ni Maribel, ang tila humiwa sa matigas na puso ni Madam Elena. Nakita ng matandang byuda ang sarili sa babaeng nasa harapan niya, isang palaban na hindi sumusuko sa hagupit ng buhay. Kinuha niya si Maribel bilang tagapamahala ng kanyang tahanan at kalaunan ay naging kanang kamay sa opisina nang makita ang talino nito sa paghawak ng mga numero at tao. Dumating ang araw ng panganganak ni Maribel sa gitna ng isang tahimik na gabi. Walang marangyang ospital, walang amang naghihintay sa labas ng delivery room. Ang tanging naroon ay ang mahigpit na hawak sa kamay ni Madam Elena at ang sariling dasal ni Maribel. Nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang mga sanggol, tila ang lahat ng sakit ng nakaraan ay biglang napawi. Sila sina Angelo at Angelica. Ang kanilang mga mata ay kasing nining ng mga bituin. Isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi ay laging may sisikat na bagong umaga. Ngunit habang tinititigan ni Maribel ang kanyang mga anak, isang pangako ang muling nabuo sa kanyang puso. Lilipas ang mga taon at sisiguraduhin niyang ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay magiging isang matalim na aral para sa mga taong nangapi sa kanya. Ang mahinang Maribel ay unti-unti nang ibinabaon sa limot at isang bagong Isabel ang dahan-dahang isinisilang mula sa mga abo ng kahapon. 5 taon ang lumipas ng mabilis. Sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang penthouse sa Makati, isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting suit ang nakatitig sa sariling refleksyon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang balat ay makinang, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, tanging determinasyon na lamang. Madam Isabel, handa na po ang sasakyan para sa inyong pagbabalik. Wika ng kanyang sekretarya. Hinarap ni Maribel ang salamin habang hinahawakan ng isang folder na naglalaman ng mga dokumento ng kumpanyang kinalakihan ni Arman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na ba ang mundo sa muling pagbangon ng babaeng itinapon niyo lang sa basurahan? Ang bawat peklat sa aking mga kamay ay hindi na tanda ng paghihirap, kundi mga medalya ng aking pagkapanalo sa malupit na tadhana. Habang tinititigan ni Isabel ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, hindi niya maiwasang mapahawak sa kanyang balat na ngayon ay makinis at mabango na. Wala na ang mga kalyo na bunga ng paglalabada at pagtitinda sa kalsada. Ang kanyang suot na itim na bestida ay gawa sa mamahaling seda, yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad at awtoridad. Ngunit sa kabila ng karangyaang ito,
Ang mga alaala ng gabi ng kanyang pagkapahiya ay tila isang aninong laging nakabuntot. Nagpapaalala sa kanya kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ni Arman. Ang mahinang katok sa pinto ng kanyang opisina ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ang kanyang dalawang anghel, sina Angelo at Angelica, na ngayon ay 5 taong gulang na. Ang kanilang tawanan ay tila mga kampanang nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng kanyang puso. Lumapit si Angelica sa kanya. Bit-bit ang isang pirasong papel na may drawing ng isang pamilya. "Mama, look! This is you, this is me, and this is Kuya Angelo." Masayang wika ng bata habang itinuturo ang mga figurang iginuhit niya. Ngunit sa isang gilid, may isang bakanting espasyo na tila inilaan para sa isang tao na wala. Roon, isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Isabel. Sa kabila ng lahat ng yaman na maibibigay niya, alam niyang may isang tanong na balang araw ay kailangan niyang sagutin. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsinta at pangako na hinding-hindi niya hahayaang makaranas ang mga ito ng pait na kanyang dinanas. Nabalik lamang ang kanyang atensyon sa realidad nang lumapit sa kanya si Madam Elena, na ngayon ay nakaupo na sa isang wheelchair ngunit nananatiling matalas ang mga mata. "Isabel, anak, ang kumpanya ay nasa ilalim na ng iyong mga kamay. Alam ko ang iyong plano. Siguraduhin mong hindi ka lalamunin ng galit dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pananatiling buo ng iyong pagkatao." "Opo, madam. Ngunit kailangan nilang malaman na ang basurang itinapon nila ay isa na ngayong hiyas na hinding-hindi nila maaabot." Ang sagot ni Isabel, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Inilapag ng kanyang sekretarya ang isang asul na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Naglalaman ito ng pinakabagong ulat tungkol sa kumpanya ni Arman, ang Vanguard Properties. Ayon sa ulat, ang kumpanya ay unti-unti nang nalulunod sa utang dahil sa maling pamamalakad at labis na paggastos ni Doña Aurora para sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang miron ng kanilang kapalaran ay dahan-dahang umiikot at sa pagkakataong ito, si Isabel ang may hawak ng gulong. Binuksan niya ang huling pahina ng ulat at nakita ang isang litrato ni Arman sa isang business event. Mukha itong pagod. Ang mga mata ay walang kislap, malayo sa mapagmataas na lalaking huling nakita niya sa ilalim ng ulan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang hinahawakan ng panulat upang pirmahan ang dokumento na magsisimula ng kanilang pagbagsak. Ang dokumentong yon ay isang alok para sa muling pagbili ng mga utang ng Vanguard Properties. Sa isang pirma, magiging legal na si Isabel ang may-ari ng lahat ng ari-arian ni Arman, pati na ang mansyong naging saksi sa kanyang paghihirap. "Ihanda mo ang sasakyan para sa susunod na linggo," utos ni Isabel sa kanyang sekretarya habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati. "Dadalo tayo sa alumni homecoming ng universidad. Oras na para magpakilala ang Madam Isabel na nilikha nila." Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ang anino ni Isabel sa sahig ay tila lalong humaba at tumapang. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na matalo. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang maliit na sobre ang nakasingit sa folder, isang lihim na impormasyon tungkol sa isang tao mula sa nakaraan na hindi niya inaasahang muling lilitaw. Isang pangalan na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang binuong plano. Sino ang taong ito na nagtatago sa dilim? At ano ang kaugnayan niya sa pagtataksil na naganap 5 taon na ang nakalilipas? Ang mukha ng lalaking naging dahilan ng aking pagluha ay narito na sa aking harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang kapangyarihang saktan ako.
Sa loob ng malawak at marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati, ang paligid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa porselana. Narito ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo para sa isang bidding event na magdidikta sa kapalaran ng maraming kumpanya. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Isabel. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang tingin ay matalim. Tila isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima. Hindi kalayuan sa kanya. Nakita niya si Arman. Nakasuot ito ng isang itim na tuxedo na halatang pinilit lamang panatilihing mukhang bago. Bagaman maayos ang panlabas na anyo, hindi maitatago ng makapal na makeup at maayos na buhok ang pagod sa kanyang mga mata at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang kopita ng wine. Mukha siyang taong nalulunod na naghahanap ng anumang bagay na pwedeng kapitan. Isang mapait na irony ang nanunuot sa bawat hininga ni Isabel. Ang lalaking ito, na dati ay itinuring siyang basura dahil wala siyang maibigay na yaman, ay ngayon ay nagkakandara pa para lamang mapansin ng mga taong tulad niya. Ang kanyang puso ay kumikibot, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa alaala ng bawat patak ng maruming tubig mula sa kanal na tumilamsik sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Ramdam pa rin niya ang lamig ng ulan sa kanyang balat. Isang pakiramdam na hinding-hindi mabubura ng kahit anong init ng tagumpay. Nang magsimula ang anunsyo para sa mga nanalong bidder, ang katahimikan ay bumalot sa buong silid. Bawat pangalan na binabanggit ay tila isang hatol. Nang pangalan ng kumpanya ni Isabel ang binanggit para sa pinakamalaking proyekto, ang buong ballroom ay napuno ng mahinhin ngunit masiglang palakpakan. Napansin ni Isabel na napatingin si Arman sa kanyang direksyon. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng dating asawa, ang paglitaw ng kalituhan sa mga mata nito. Tila may hinahanap na pamilyar na mukha sa likod ng marangyang anyo ni Madam Isabel. Ngunit paano nga ba makikilala ng isang mapagmataas na lalaki ang asawang iniwan niya sa putikan kung ang nakikita niya ngayon ay isang reyna na hindi man lang niya kayang titigan ng diretso? She looks so much like her, but impossible. Ang mahinang bulong ni Arman na sapat na para marinig ng kanyang kasama, ngunit hindi nakatakas sa matalas na pandinig ni Isabel na sadyang dumaan malapit sa kanila. Nagpatuloy ang gabi sa isang networking session. Habang abala ang lahat sa pakikipag-usap, nanatiling nakatayo si Isabel sa isang sulok, hawak ang kanyang baso ng champagne. Alam niyang lalapit ito. Alam niyang ang desperasyon ay magtutulak kay Arman na lunukin ang kanyang pride para lamang maisalba ang kumpanyang pabagsak na. Naramdaman ni Isabel ang paglapit ng isang anino mula sa kanyang likuran. Ang bango ng aftershave ni Arman na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay ngayon ay tila isang laso na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sinisiguradong walang anumang emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Excuse me, Madam Isabel. I am Arman Del Vega of Vanguard Properties. Baka pwedeng mahingi ang kahit 5 minuto ng inyong oras para pag-usapan ang isang potential partnership? Ang boses ni Arman ay may halong kaba at pilit na paggalang. Dahan-dahang lumingon si Isabel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang mga matang puno ng pagsusumamo ni Arman at ang mga matang kasing lamig ng yelo ni Isabel. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na tila bumabalik sa lahat ng mga taon ng paghihirap at pananahimik. Iniabot ni Arman ang isang baso ng mamahaling alak, isang kilos ng pakikipagkaibigan na puno ng nakatagong agenda. Would you care for a drink, madam? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinanggap niya ang baso, ngunit sa halip na uminom, dahan-dahan niyang tinitigan ang bawat guhit sa mukha ng lalaking nanakit sa kanya. Sigurado ka bang partnership ang hanap mo, Mr. Del Vega?
O baka naman, kaligtasan? Ang tanong ni Isabel sa isang malambing ngunit nakakangilong tono. Napatigil si Arman. Ang kanyang baso ay bahagyang nayanig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot na nagmula sa boses ng babaeng nasa kanyang harapan. Isang boses na tila pamilyar, ngunit puno ng panganib na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat imbitasyon ay hindi lamang isang pirasong papel, kundi isang tiket patungo sa kuta ng mga lobo na dati ay handang lalamon sa akin ng buo. Sa loob ng kanyang tahimik na penthouse, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat mabagal na paghinga ni Isabel habang tinititigan ang isang eleganteng gintong sobre sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ito ang imbitasyon para sa alumni homecoming ng kanilang universidad. Isang kaganapang dati ay pinapangarap niyang daluhan kasama si Arman. Ngunit ngayon ay naging isang entablado na lamang para sa kanyang muling pagpapakilala. Hawak niya ang isang panulat. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadausdos sa makinis na papel. Sa bawat paghipo niya rito, tila bumabalik ang mga alaala ng tawanan at panunoksoso ng kanyang mga kaklase noon. Kung paano siya tinawag na dakilang alalay ni Arman dahil sa kanyang labis na pagsisilbi. Ang mga alaalang iyon na dati ay nagbibigay sa kanya ng ngiti ay ngayon ay tila mga tinik na nagpapahapdi sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bigat. Isang pamilyar na kaba na pilit niyang nilalabanan ng lamig ng kanyang kalooban. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang silid. Sumilip siya at nakita ang kanyang mga anak, sina Angelo at Angelica, na payapang natutulog sa gitna ng malalambot na unan. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng kawalang malay, malayo sa kaguluhan at puot na namamayani sa puso ng kanilang ina. Lumapit si Isabel at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Angelica. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa takot na baka ang madilim niyang nakaraan ay muling humabol at manakit sa kanyang mga anghel. Isang matalim na paalala ang muling pumasok sa kanyang isipan. Ang boses ni Doña Aurora sa telepono na narinig niya kanina habang kausap si Arman sa kabilang linya. Huwag kang makikipag-ugnayan sa kung sino-sinong Madam Arman. Ayusin mo ang kumpanya natin bago tayo mapahiya sa lahat. Hindi ko hahayaang ang pangalan ng mga Del Vega ay mauwi sa putikan. Ang kapalaluan ng matanda ay tila hindi nabawasan kahit sa gitna ng kanilang pagbagsak. Isang katangiang lalong nagpapatibay sa determinasyon ni Isabel na ituloy ang kanyang plano. Habang naghahanda si Isabel para sa pagtulog, isang maliit na sobrang kulay abo ang nakita niya sa ilalim ng pintuan ng kanyang opisina. Wala itong pangalan ng nagpadala, tanging isang selyo lamang na may hugis ng isang itim na rosas. Dahan-dahan niya itong binuksan, ang kanyang paghinga ay bumagal habang binabasa ang nakasulat sa loob. Hindi lahat ng nakaraan ay nananatiling nakabaon. Mag-ingat ka sa iyong nilalakaran, Maribel. Ang paggamit sa kanyang tunay na pangalan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanigas. Ang papel ay bahagyang nayupi sa loob ng kanyang mahigpit na pagkakahawak. Lumingon siya sa paligid. Ang bawat anino sa loob ng kanyang marangyang penthouse ay tila naging isang banta. May isang taong nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isang taong nagtatago sa dilim at nagmamasid sa bawat galaw niya. Sino ang taong ito na naglalakas loob na tawagin siya sa pangalang matagal na niyang iniwan? Ito ba ay isang kakampi? O isa pang kaaway na naghihintay ng tamang pagkakataon para siya ay muling ibagsak? Ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng isang bagong uri ng pangamba. Isang misteryong tila mas mapanganib kaysa sa anumang galit na nararamdaman niya para kay Arman. Ang bawat salitang mapait ay tila isang latay na nagiiwan ng marka, hindi sa balat,
kundi sa kaluluwa ng isang taong wala namang ibang hangad, kundi ang magmahal. Sa loob ng marangyang kwarto ni Isabel, ang bango ng mga sariwang rosas ay hindi sapat upang tabunan ang lamig na dala ng liham na may itim na rosas. Nakaupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror, pinagmamasdan ang bawat guhit sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang mamahaling kwintas na brilyante, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa kanyang mga anak. Mama, bakit po malungkot ang inyong mga mata? Ang boses ni Angelo ay tila isang mahinang ihip ng hangin na bumasag sa katahimikan. Lumapit ang bata at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Isabel. Ang init ng palad ng kanyang anak ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa kaba sa kanyang dibdib. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. May mga bagay lang na kailangang ayusin si Mama para sa inyong kinabukasan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niya na sa kabila ng lahat ng puot, ang pag-ibig sa kanyang mga anak ang tunay niyang sandata. Samantala, sa gumuguho ng mansyon ng mga Del Vega, ang kapaligiran ay puno ng tensyon at amoy ng lumang gamit na pinipilit panatilihing mukhang bago. Ang mga dingding na dati ay makintab, ay may mga bakas na ng lamat, tila sumasalamin sa unti-unting pagbagsak ng kanilang pamilya. Nakaupo si Doña Aurora sa kanyang trono, ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, ngunit hindi maitago ang mga kulubot ng galit at pagkadesperado. Arman, kailangan mong makuha ang loob ng Madam Isabel na yon. Huwag kang tatanga-tanga. Ang boses ni Aurora ay matinis at puno ng pangungutya. Isipin mo na lang ang malas na dinala sa atin ng babaeng Maribel na yon. Isang basurang taga-probinsya na naging sumpa sa buhay mo. Mabuti na lang at itinapon natin siya bago pa tayo tuluyang lamunin kahirapan niya. Yumuko lamang si Arman. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang pagkatao. Sa loob ng 5 taon, ang gaslighting ng kanyang ina ang naging katuwiran niya sa bawat maling desisyon. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Maribel, may isang kakaibang kirot sa kanyang puso na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ma, gagawin ko ang lahat para sa kumpanya. Pero hindi natin alam kung sino talaga ang madam na yan. Ang mahinang sagot ni Arman, ang kanyang boses, ay tila isang kandilang dahan-dahang nauubos ang ningas. Wala akong pakialam kung sino siya. Ang mahalaga ay ang pera niya. Ang huling hirit ni Aurora bago tumayo at marahas na kinuha ang kanyang mamahaling bag. Ang tunog ng kanyang marahas na pagtayo ay tila isang hudyat ng nalalapit na gulo. Dumating ang gabi ng alumni homecoming. Ang bawat hakbang ng sapatos ni Isabel sa makintab na sahig ng unibersidad ay tila isang martilyo na tumitibok sa ritmo ng kanyang plano. Nakasuot siya ng isang makinang napilak na gown na tila balutin ng isang mandirigma. Ang bawat mata sa loob ng auditorium ay nakatuon sa kanya. Ang mga bulungan ng kanyang mga dating kaklase ay tila mga aninong nagtatago sa dilim. Sa isang sulok, nakatayo si Arman, hawak ang isang kopita ng alak, habang si Doña Aurora ay abala sa pakikipagplastikan sa mga dati nilang kakilala. Nang pumasok si Isabel, ang liwanag ng mga chandelier ay tila lalong tumindi, nagbibigay ng isang banal na aura sa babaeng dati ay itinuring nilang alila. Naramdaman ni Isabel ang titig ni Arman. Ang bawat hibla ng kanyang balat ay tila nagbababala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Siya ang hatol na matagal nang hinihintay ng tadhana. Isang pamilyar na tinig ang naririnig ni Isabel mula sa likuran. Isang tinig na hindi niya inaakalang maririnig muli pagkatapos ng mahabang panahon. Maribel, ikaw nga ba ang nasa likod ng makinang na maskarang yan?
Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Lumingon si Isabel at nakita ang isang tao mula sa kanyang nakaraan na may hawak na ebidensyang maaaring sumira sa lahat ng kanyang itinayo. Sigurado ka bang kilala mo ang kinakausap mo? O baka naman nalilito ka lang sa dami ng alak na nainom mo ngayong gabi? Ang boses ni Isabel ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa bawat taong nakikinig sa paligid. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang bawat galaw ng kanyang katawan ay puno ng kontrol at pino. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Clarissa, ang babaeng dati ay kasabwat ni Arman sa pagpapahirap sa kanya, ang babaeng laging nangungutya sa kanyang pagiging taga-probinsya. Hawak ni Clarissa ang isang lumang isang litrato ni Maribel na nakasuot ng luma at maruming duster habang naglalabada. Isang matinding tensyon ang bumalot sa auditorium. Ang bango ng mga mamahaling pagkain ay tila napalitan ng amoy ng nagbabagang komprontasyon. Ang bawat mata ay palipat-lipat kay Isabel at sa litratong hawak ni Clarissa. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na dahan-dahang lumalakas, nagtatanong kung ang reynang nasa harap nila ay ang alilang dati nilang pinagtatawanan. Nararamdaman ni Isabel ang mabilis na pintig ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa halip na manginig, mas lalo niyang itinuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo, ay ngayon ay may hawak na baso ng champagne ng may kasanayan at yaman. Tinitigan niya ang litrato nang walang anumang bakas ng takot o hiya. Iyan ba ang ebidensyang sinasabi mo? Isang larawan ng isang babaeng mukhang pagod at api? Ang tanong ni Isabel, ang kanyang labi ay gumuhit ng isang mapait na ngiti. Kung ang layunin mo ay ipakita sa akin ang mukha ng kahirapan, nagtagumpay ka. Pero kung iniisip mong ang babaeng yan ay ako, baka kailangan mo nang magpatingin sa mata, Clarissa. Napatigil si Clarissa. Ang kanyang mukha ay namula sa inis at pagkapahiya. Hindi niya inaasahan ang ganitong katatagan mula sa babaeng dati ay madaling paiyakin. Samantala, mula sa madla, dahan-dahang lumapit si Armand. Ang kanyang mukha ay tila isang bukas na libro ng kalituhan. Ang bawat guhit sa mukha ni Isabel ay pilit niyang inihahambing sa asawang itinapon niya. May kung anong tinig sa loob niya ang nagsasabing si Maribel nga ang nasa harap niya. Ngunit ang katuwiran niya ay pilit na itinatanggi ito. Madam Isabel, totoo ba? Ang mahinang tanong ni Arman. Ang kanyang boses ay tila isang pakiusap. Ang paglapit niya ay nagdulot ng isang mas malaking katahimikan. Bago pa makasagot si Isabel, isang matinis na tawa ang bumasag sa katahimikan. Si Doña Aurora ay lumapit. Ang bawat alahas sa kanyang katawan ay tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Huwag kang magpauto, Arman. Ang babaeng Maribel na yon ay malamang na nabubulok na sa kung saang kalsada. Paanong ang isang katulong ay magiging isang bilyonaryo? Isang malaking kalokohan. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason, tila isang huling desperadong hakbang para panatilihin ang kanilang kunwaring dangal. Hinarap ni Isabel si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga kristal. Lumapit siya ng bahagya sa matanda. Sapat na para maramdaman nito ang kanyang presensya at ang awtoridad na dala niya. Ang kapalaran ay tila isang gulong, Doña Aurora. Minsan, ang mga taong tinatapakan niyo sa ilalim ay ang mga taong kailangan niyo balang araw para hindi kayo tuluyang malubog sa putikan. Ang bulong ni Isabel na sapat na para marinig ng lahat. Sa mga sandaling iyon, ang Master of Ceremonies ay tumayo sa entablado at inanunsyo ang pinakahihintay na bahagi ng gabi. At ngayon, kilalanin natin ang ating guest of honor at ang pinakamalaking donor para sa ating universidad. Walang iba, kundi ang presidente ng Elena Group of Companies, Madam Isabel. Ang auditorium ay napuno ng masigabong palakpakan, ngunit para kay Arman at Aurora
Ang bawat palakpak ay tila isang sampal ng katotohanan. Umakyat si Isabel sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Mula sa itaas, tanaw niya ang mukha ni Arman na puno ng panghihinayang at ang mukha ni Aurora na puno ng takot. Habang tinatanggap ni Isabel ang kanyang parangal, isang maliit na bata ang biglang tumakbo mula sa backstage patungo sa kanya. Ito si Angelo na nakalampas sa kanyang yaya. Ang bata ay tumakbo at yumakap sa binti ni Isabel habang sumisigaw ng "Mama, mama, mama, mama." Ang buong silid ay muling natahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa bata, lalo na ang mga mata ni Arman. Ang bawat hibla ng mukha ni Angelo ay tila isang salamin ng sariling mukha ni Arman noong kabataan niya. Naramdaman ni Isabel ang panganib. Ang kanyang sikreto ay hindi na lamang basta hinala. Ang katotohanan ay narito na, nakayakap sa kanyang binti sa harap ng lalaking hindi dapat makaalam nito. Lumingon si Isabel kay Arman at nakita niya ang paglaki ng mga mata nito habang nakatitig sa bata. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa mga labi ni Arman, isang bulong na tila isang hudyat ng isang bagong bagyo. "Anak ko ba siya? Sagutin mo ako ng diretso, Isabel." "O Maribel, kaninong anak ang batang yan? Bakit kamukhang kamukha ko siya?" Ang boses ni Arman ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa lahat ng palakpakan sa loob ng auditorium. Ang bawat salita ay puno ng panginginig, isang halo ng gulat, pag-asa at takot. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na pasanin na dumagan sa balikat ng bawat taong naroroon. Ang mga ilaw ng spotlight ay nanatiling nakatutok kay Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagbibigay ng ningning. Tila ba hinuhubaran siya nito ng kanyang maskara sa harap ng lahat. Dahan-dahang binuhat ni Isabel si Angelo. Ang kanyang mga braso ay nanginginig, ngunit ang kanyang pagkakayakap sa bata ay mahigpit. Tila isang pananggalang laban sa lason na dala ng presensya ni Arman. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang anak sa kanyang dibdib. Isang inosenteng buhay na ngayon ay nasasadlak sa gitna ng isang digmaang hindi nito nauunawaan. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na lason. Sa itaas ng entabladong ito, kung saan siya ay pinararangalan bilang isang makapangyarihang reyna, muli siyang naging isang sugatang ina na kailangang protektahan ng kanyang mga anak mula sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Sa loob ng kanyang dibdib, tila may isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang gumuho. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, nanatiling matigas ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha noong gabi ng kanyang pagkakapatalsik, ay ngayon ay kasing lamig ng bakal. "Ang batang ito ay anak ko." Ang mariing sagot ni Isabel. Ang kanyang tinig ay buo at walang bahid ng pag-aalinlangan. At wala siyang kinalaman sa isang lalaking matagal nang namatay sa aking alaala. Isang marahas na tawa ang muling narinig mula sa ibaba ng entablado. Si Doña Aurora ay lumapit ng mabilis. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang nakaturo ang kanyang daliri kay Isabel. "Anong drama ito, Arman? Huwag kang magpaloko sa babaeng ito. Siguradong ginagamit lang niya ang batang iyan para perahan tayo o para gumanti. Isang batang kalsada na pinalabas na anak mo? Napakababaw na laro." Hindi pinansin ni Isabel ang matanda. Ang kanyang atensyon ay nanatili kay Arman na ngayon ay tila isang taong nawawala sa sarili. Lumapit si Isabel sa gilid ng entablado. Sapat na para makita ni Arman ang bawat detalye ng mukha ni Angelo. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, at ang pamilyar na tila sa gilid ng labi. Ang katotohanan ay naroon, sumisigaw sa gitna ng lahat ng kanilang kasinungalingan. "Mr. Del Vega,
Ang oras mo ay tapos na, wika ni Isabel sa isang tonong puno ng awtoridad. Naparito ako hindi para makipagtalo tungkol sa nakaraan, kundi para itakda ang inyong hinaharap. Bukas na bukas din, ang inyong kumpanya ay mapapasailalim na sa Elena Group at bilang bagong may-ari, ang unang desisyon ko ay ang tanggalin kayong dalawa sa bawat posisyong hawak ninyo. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Ang tagumpay ni Isabel sa negosyo ay naging isang pampublikong pagbitay sa pamilya Del Vega. Napaluhod si Arman sa harap ng entablado, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo, habang si Doña Aurora ay tila isang estatwang naging bato sa tindi ng shock. Bumaba si Isabel sa entablado, dinala ang kanyang anak palabas ng auditorium nang hindi lumingon. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ang boses ni Arman ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, tila isang sumpa na ayaw siyang iwanan. Maribel, pakiusap, hayaan mo akong makita ang anak ko. Nakarating si Isabel sa loob ng kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Angelica kasama ang kanilang yaya. Nang maisara ang pinto, ang katahimikan ay tila isang malakas na pasabog. Doon lamang naramdaman ni Isabel ang panginginig ng kanyang buong katawan. Napasandal siya sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luhang pilit niyang pinigil ay dahan-dahang umagos sa kanyang mga pisngi. Nakamit ko ang hustisyang pinangarap ko. Pero bakit parang mas masakit ngayong alam ko na ang nakaraan ay muli nang nagising para saktan ang mga anak ko? May isang bagay na hindi napansin ni Isabel sa gitna ng kaguluhan. Isang tao sa loob ng auditorium ang kumuha ng video ng buong pangyayari. Isang tao na may hawak na higit pa sa impormasyon, kundi isang alas na maaaring magpabago sa tingin ng publiko sa kanya bilang isang matagumpay na businesswoman. Kahit anong pilit mong itago ang katotohanan, ang dugo ay laging hahanap ng paraan para bumalik sa kanyang pinagmulan. Ang tinig ni Madam Elena ay tila isang malungkot na dambana na nagbibigay ng babala sa loob ng tahimik na silid. Nakaupo si Isabel sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita na nanginginig pa rin. Sa harap niya, sa screen ng kanyang tablet ay paulit-ulit na tumatakbo ang video ng nangyari sa ballroom. Ang bawat komento ng mga tao sa social media ay tila mga palasong may lason. Tinatawag siyang mapagpanggap, tinatawag siyang isang inang nagkakait ng karapatan sa isang ama. Ang tagumpay na binuo niya sa loob ng 5 taon ay tila isang kastilyong buhangin na dahan-dahang tinatangay ng alon ng iskandalo. Sa kabilang bahagi ng silid, ang mga laruan ni na Angelo at Angelica ay nakakalat sa sahig, isang makulay na tren, isang manika na may nawawalang sapatos, at mga krayola na tila nagpapaalala sa kanya ng payak at masayang buhay na pilit niyang pinoprotektahan. Ang kaibahan ng marangyang penthouse na ito sa gulo na namamayani sa labas ay tila isang mabisang sampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat gamit na ginto at kristal ay tila nawalan ng ningning sa harap ng katotohanang ang kanyang pinakamalalim na lihim ay isa na ngayong pampublikong tontonan. Nararamdaman ni Isabel ang bawat pintig ng kanyang ulo, isang matinding sakit na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang mga alaala. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Ang bawat paglunok ay parang may nakabarang tinik na ayaw matanggal. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo rin. Tila naubos na ang lahat ng luha sa loob ng 5 taon ng pagtitiis. Ang pakiramdam ng pagiging isang biktima na akala niya ay matagal na niyang ibinaon ay muling bumabalot sa kanya tila isang malamig at basang kumot. Samantala, sa gumuguho at madilim na mansyon ng mga Del Vega, ang amoy ng alak at lumang alikabok ay lalong tumitindi. Nakaupo si Arman sa sahig ng kanyang dating opisina. Ang bawat piraso ng papel ng kanilang pagkalugi
ay nakakalat sa paligid niya. Hawak niya ang kanyang cellphone, pinapanood ang mukha ni Angelo sa video. Ang bawat ngiti ng bata ay tila isang sumpa sa kanyang budhi. Arman, kailangang kumilos tayo. Gamitin mo ang mga bata. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng desperasyon habang marahas na binubuksan ang pinto. Maghain ka ng kaso para sa custody. Kapag nakuha natin ang mga bata, mapipilitan ng Isabel na yan na ibalik ang kumpanya sa atin. Utang niya sa atin ang lahat dahil sa perang ginastos mo noong kasal niyo. Tumingin si Arman sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng dugo at puyat. Sa unang pagkakataon, ang mga salita ng kanyang ina ay tila hindi na lason na nagbibigay ng lakas, kundi isang ingay na nakakarindi. Ma, wala siyang utang sa atin. Tayo ang may utang sa kanya. Itinapon ko siya sa kalsada habang daladala niya ang mga anak ko. Wala akong pakialam sa drama mo. Ang mahalaga ay ang pera. Hindi ako papayag na matulog sa kalsada. Ang sigaw ni Aurora habang hinahampas ang lamesa. Ang tunog ng kanyang paghampas ay tila isang hudyat ng isang mas malaking gulo. Habang nag-aaway ang mag-ina, isang itim na sobre ang muling inihatid sa pintuan ni Isabel. Sa loob nito ay may isang dokumento, isang test result na may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Ang resulta ay nagpapatunay na si Arman nga ang ama. Ngunit may isang piraso ng papel na nakalakip na nagsasabing ang test na ito ay ipinagawa ni Doña Aurora bago pa man palayasin si Maribel. Nangangahulugan ito na alam ng matanda na buntis si Maribel at alam niyang si Arman ang ama. Ngunit mas pinili pa rin niyang itapon ang kanyang sariling apo sa kalsada. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Isabel ay tila nagliyab sa galit. Ang kanyang panginginig ay napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Tumayo siya. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang martilyo sa sahig. Ang bawat piraso ng ebidensyang ito ay tila isang sandata na handa na niyang gamitin para sa huling pagtutuos. Paano nagagawang sikmurain ng isang tao ang itapon ng sarili niyang dugo at laman para lamang sa kapangyarihan? Isang tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan ng penthouse. Nang tingnan ni Isabel ang monitor, nakita niya ang mukha ng isang taong hindi niya inaasahan, isang abogado na may dalang mga pulis. Madam Isabel, meron kaming court order para sa pansamantalang kustodya ng mga bata base sa reklamong inihain ni Mr. Arman Del Vega. Hinding-hindi niyo makukuha ang mga anak ko kahit dumanak pa ang dugo sa sahig na ito. Ang tinig ni Isabel ay tila isang malalim na dagundong na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang sala, ang kanyang 2 kamay ay nakadipa sa harap ni na Angelo at Angelica na ngayon ay mahigpit na nakayakap sa kanyang binti. Ang bawat hininga ni Isabel ay tila isang pakikipaglaban sa hangin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at marahas. Tila isang ibon na nakakulong sa isang hawla at pilit na kumakawala. Sa kanyang harapan ay ang 2 pulis at ang abogadong si Attorney Valdez na may hawak na puting papel na tila isang hatol ng kamatayan. Ang amoy ng leather na sapatos ng mga pulis at ang lamig ng bakal na kanilang daladala ay tila nanunuot sa bawat sulok ng silid. Binubura ang dating kislap at init ng kanyang tahanan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang puso. Isang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang yaman o kapangyarihan. Madam Isabel, pakiusap, huwag nating gawing mahirap ito para sa mga bata. Wika ni Attorney Valdez sa isang malamig at propesyonal na tono. Mayroon kaming utos mula sa korte. Ang pansamantalang kustodya ay iginawad kay Mr. Arman Del Vega habang dinidinig ang kaso. Isang matinis at nakakarinding tawa ang narinig mula sa pintuan. Pumasok si Doña Aurora.
Kasunod si Arman, na mukhang tila isang aninong walang sariling pag-iisip. Ang matanda ay nakasuot ng itim na bilong tila ba nagluluksa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at tagumpay. Ang bango ng kanyang matapang na pabango ay tila isang laso na kumakalat sa hangin, nakakasulasok at puno ng pangungutya. Tingnan mo nga naman ang tadhana, Maribel. Akala mo ba ay matatalo mo kami sa sarili naming laro? Ang boses ni Aurora ay puno ng gaslighting. Tila ba siya pa ang biktima sa sitwasyong ito? Ang mga batang yan ay dugong Del Vega. Hindi sila nararapat sa isang inang puno ng puot at paghihiganti. Isang inang itinatago ang katotohanan sa kanilang sariling ama. Hinarap ni Isabel ang matanda. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga kristal na handang humiwa. Ang kanyang panginginig ay biglang tumigil, napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Kinuha niya ang dokumentong natanggap niya kanina, ang lihim na DNA test mula sa nakaraan, at dahan-dahang itinaas ito sa harap ng lahat. Dugong Del Vega? Ang tanong ni Isabel, ang boses ay tila isang bulong ng kamatayan. Ito ba ang dugong sinasabi mo, Doña Aurora? Ang dugo na alam mong nananalaytay na sa sinapupunan ko 5 taon na ang nakalilipas bago mo ako ipinagtulakan sa kalsada sa gitna ng unos? Napatigil si Aurora. Ang kanyang mapuputlang labi ay bahagyang nanginig. Ang bawat tao sa silid, pati na ang mga pulis, ay tila naging mga estatwa sa tindi ng revelasyong ito. Tumingin si Arman sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at unti-unting namumuong galit. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Ang tanong ni Arman, ang kanyang boses ay tila isang basag na baso. Alam ng ina mo, Arman. Alam niya ang resulta ng test bago pa man niya ako palayasin. Pinili niyang itapon ang sarili niyang mga apo dahil lamang sa isang kasinungalingan na gawa-gawa niya. Isang marahas na hakbang ang ginawa ni Isabel patungo kay Aurora. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang tunay na halimaw dito? Ang ina na nagpalaki sa kanila ng mag-isa? O ang lola na handang pumatay ng sariling lahi para sa pera? Ang bawat salita ay tila isang sampal na tumama sa mukha ni Aurora. Ang matanda ay dahan-dahang napaatras. Ang kanyang dating matigas na anyo ay tila naging isang marupok na papel na dahan-dahang nasusunog. Ngunit sa kabila ng lahat, ang abogadong si Valdez ay nanatiling matatag. Madam, ang ebidensyang yan ay sa korte na natin pag-usapan. Sa ngayon, kailangang sumama ang mga bata sa amin. Naramdaman ni Isabel ang mahigpit na hawak ni na Angelo at Angelica sa kanyang kamay. Ang maliliit na daliri ng mga bata ay tila mga huling bagay na nagpapanatili sa kanya sa katuwiran. Ang bawat paghikbi ng mga bata ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang mga anak, hinawakan ang kanilang mga pisngi, at bumulong ng isang pangakong alam niyang baka hindi niya matupad agad. Huwag kayong matatakot. Hahanapin kayo ni Mama. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagsasakripisyo ng kanyang sariling katahimikan para lamang pakalmahin ang takot ng kanyang mga anak. Nang dahan-dahang kunin ng mga pulis ang mga bata, ang buong penthouse ay napuno ng nakakadurog na iyak ni na Angelo at Angelica. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila isang piraso ng laman ni Isabel na binubunot mula sa kanyang katawan. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nang maisara ang pinto at muling bumalik ang katahimikan, isang malamig na hininga ang pinakawalan ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tila nanuyo na ang lahat ng emosyon sa loob niya. Lumingon siya kay Madam Elena na kanina pa nakamasid mula sa gilid. Madam, ihanda ang lahat ng ating abogado. Hindi lang kumpanya ang kukunin ko sa kanila. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ng matandang yan.
Ngunit sa gitna ng kanyang galit, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa kanyang computer. Isang live broadcast. Ang insidente sa loob ng kanyang penthouse ay dahan-dahan nang kumakalat sa balita. At may isang bagong saksi na lumitaw na nagsasabing may kinalaman si Isabel sa isang krimen noong siya ay nasa probinsya pa. Sino ang saksing ito na pilit siyang ibinabaon sa hukay sa gitna ng kanyang pinakamahinang sandali? Ang bawat sentimo na inipon niyo mula sa luha at pawis ng iba ay dahan-dahan ng binabawi ng tadhana hanggang sa wala nang matira, kundi ang lamig ng inyong mga konsensya. Sa loob ng malawak na opisina ni Isabel, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng pagtibok ng wall clock na tila isang dahan-dahang pagbibilang ng oras patungo sa katapusan ng pamilya Del Vega. Nakatayo si Isabel sa harap ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Ngunit ang kanyang isipan ay naroon pa rin sa iyak ng kanyang mga anak na kinuha mula sa kanya kagabi. Ang katahimikan ng kanyang penthouse ay naging isang malakas na ingay na sumasakal sa kanyang dibdib. Humaplos siya sa isang maliit na sapatos na naiwan ni Angelica sa ilalim ng sofa. Ang lambot ng tela ay tila isang hapdi na nagpapaalala sa kanyang kabiguan bilang ina sa mga sandaling iyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pangungulila, ang apoy ng paghihiganti ay lalong nagliyab. Inilapag niya ang sapatos at dahan-dahang kinuha ang panulat sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa mahogany. Sa harap niya ay ang pinal na dokumento para sa pag-ilit sa lahat ng ari-arian ng Vanguard Properties. Ang kumpanyang itinayo ni Arman sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo ay ngayon ay isa na lamang piraso ng papel na handa na niyang lamukutin. Samantala, sa labas ng mansyon ng mga Del Vega, ang sikat ng araw ay tila hindi na nagbibigay ng ningning, kundi isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat lamat ng kanilang gumuguho ng buhay. Isang kawan ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga clipboard ang pumasok sa loob ng bakuran. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang hudyat ng nalalapit na gulo. Hindi maaari ito. Akin ang mansyong ito. Hindi niyo pwedeng ilabas ang mga gamit ko. Ang boses ni Doña Aurora ay matinis at puno ng desperasyon, tila isang hayop na nasusukol sa sulok. Nakatayo siya sa gitna ng sala, yakap-yakap ang isang antik na florera, habang ang mga tauhan ng bangko ay dahan-dahang naglalagay ng mga sticker ng foreclosed sa bawat mamahaling kagamitan. Ang kanyang mga alahas ay tila nawalan ng kinang, ang kanyang muka ay puno ng pawis, at ang kanyang lipstick ay kumalat na sa gilid ng kanyang labi. Si Arman ay nakaupo lamang sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay walang buhay habang pinapanood ang paghahalughog sa kanilang tahanan. Wala na ang mapagmataas na general manager. Ang natira na lamang ay isang lalaking durog at walang kapangyarihan. Nararamdaman niya ang bawat hakbang ng mga tao sa loob ng kanyang bahay na tila isang pagtapak sa kanyang sariling dangal. Ang amoy ng alikabok mula sa mga inililipat na gamit ay tila isang paalala ng kanyang mga kasalanan. Arman, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang asawa mo. Si Monica, nasaan na siya? Ang sigaw ni Aurora habang hinihila ang braso ng anak. Eksaktong sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Monica, ang babaeng ipinalit ni Arman kay Maribel. Ngunit wala siyang dalang tulong. May hila-hila siyang isang malaking maleta at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagsinta. Tanging pandidiri na lamang. Monica, salamat at narito ka. Kailangan natin ng pera para pigilan ito. Ang pagsusumamo ni Arman habang tumatayo at humahawak sa kamay ng asawa. Dahan-dahang tinanggal ni Monica ang kamay ni Arman. Ang kanyang boses ay tila isang hiwa ng matalas na kutsilyo. Anong pera, Arman? Ang perang nakuha ko na mula sa joint account natin bago pa ito ma-freeze ng bangko. Pasensya ka na, pero hindi ako pinalaki para matulog sa ilalim ng tulay
kasama ang isang talunang tulad mo at ang nakakarindi mong ina, napatigil ang lahat. Ang boses ni Monica ay umalingaw sa buong sala, tila isang huling sampal na nagpabagsak sa huling pag-asa ni Arman. Isang marahas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Monica bago siya tumalikod at dahan-dahang naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang mataas na takong ay tila isang martilyo na nagtatarak ng huling pako sa kabaong ng pamilya Del Vega. Nanatiling nakatayo si Arman. Pinapanood ang pag-alis ng babaeng naging dahilan ng kanyang pagtalikod sa tunay na nagmamahal sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Maribel, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang pagtitiis, at ang kanyang tapat na pag-ibig ay muling naglaro sa kanyang isipan. Isang matinding pait ang lumunod sa kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay parang paglunok ng apoy. Naiwan silang mag-ina sa gitna ng isang bahay na wala ng laman kundi ang mga anino ng kanilang kapalaluan. Sa labas, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang bintana nito at lumitaw ang mukha ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang galit. Tanging isang malalim na awa na mas masakit pa kaysa sa anumang mura. Tinitigan ni Isabel ang dating asawa at ang biyenang sumira sa kanya. Isang bahagyang tango ang ibinigay niya bago muling isara ang bintana. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng kalye habang ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Isabel, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa kanyang pribadong investigador. Madam, nakita na namin kung nasaan ang mga bata. Ngunit may problema? Hindi sila kasama ni Arman. May ibang kumuha sa kanila mula sa kustodya ng mga pulis. Ang bawat hibla ng katawan ni Isabel ay tila nanigas. Sino ang may sapat na kapangyarihan para agawin ang mga bata sa gitna ng ganitong gulo? Aanhin ko ang lahat ng bilyon sa mundo kung ang tanging yaman na nagbibigay ng buhay sa aking pagkatao ay wala sa aking mga bisig. Ang bulong na ito ni Isabel ay tila isang dahan-dahang pagguho ng lahat ng pader na kanyang itinayo sa loob ng 5 taon. Nakatayo siya sa gitna ng silid ng kanyang mga anak. Ang bawat sulok ay puno ng amoy ng baby powder at gatas. Mga amoy na ngayon ay tila naging isang masakit na paalala ng kanyang kawalan. Hawak niya ang isang maliit at asul na kumot ni Angelo. Idinikit niya ito sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayayanig sa bawat pigil na paghikbi. Ang katahimikan ng penthouse ay naging isang malakas na sigaw na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Nararamdaman ni Isabel ang bawat pintig ng kanyang dibdib na tila isang sugatang ibon na pilit kumakawala sa isang bakal na hawla. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng maliliit na bubog na nagpapadugo sa kanyang kalooban. Sa mga sandaling ito, ang kanyang kapangyarihan bilang isang CEO at ang kanyang mga brilyante ay tila naging mga walang silbing bato sa harap ng kawalang katiyakan ng kaligtasan ng kanyang mga anak. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bango ng pamilyar na aftershave na humalo sa amoy ng ulan at pawis ay sapat na. Si Arman, ngunit hindi na ito ang mapagmataas na lalaking huling nakita niya sa ballroom. Ang bawat hakbang nito ay mabigat. Tila ba dala nito ang buong bigat ng langit sa kanyang balikat. Isabel, pakiusap, hayaan mo akong tumulong. Kahit ito na lang ang magawa ko para sa mga bata. Ang boses ni Arman ay basag, puno ng pagsisisi na tila isang dahan-dahang pag-amin ng kanyang mga pagkakamali. Dahan-dahang lumingon si Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang galit, tanging isang malalim na pagkapagod na mas masakit pang tingnan kaysa sa anumang puot. Tinitigan niya ang lalaking naging dahilan ng kanyang paghihirap,
Ang lalaking ngayon ay mukhang tila isang aninong nawalan ng direksyon. Tumulong? Ang tanong ni Isabel sa isang mahinang tinig. Arman, nasaan ka noong kailangan nila ng ama? Nasaan ka noong bawat gabi ay itinatanong nila kung bakit wala silang kalaro na tulad ng ibang bata? Ngayong nawala sila dahil sa kagagawa ng ina mo, tsaka mo sasabihing gusto mong tumulong. Lumapit si Arman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kumot na hawak ni Isabel. Alam ko wala akong karapatan, pero mahal ko sila, Isabel. Ngayon ko lang na-realize na mas mahalaga sila kaysa sa anumang posisyon sa kumpanya. Pakiusap. Kahit ituring mo na lang akong isang estranghero na gustong tumulong, huwag mo lang akong itaboy sa pagkakataong ito. Ito ang golden moment ni Isabel, ang sandaling nakita niya ang isang bahagi ni Arman na matagal na niyang pinangarap na makita noon, ngunit dumating sa maling panahon at sa gitna ng isang trahedya. Hinayaan niya ang asawa na hawakan ang kabilang dulo ng kumot, isang tahimik na kasunduan sa gitna ng kanilang parehong pighati. Ang init ng kanilang mga kamay na nagtagpo sa gitna ng tela ay tila isang mitya ng pag-asang dahan-dahang muling nagliliyab. Nabalik lamang sila sa realidad nang ang telepono ni Isabel ay dahan-dahang umilaw sa ibabaw ng lamesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Mabilis na sinagot ito ni Isabel. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naging matalas at alerto. Isang malamig at mekanikal na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Madam Isabel, napakaganda ng iyong penthouse, pero mas maganda ang iyong mga anak habang natutulog sila sa ilalim ng aking pangangalaga. Kung gusto mo silang makitang muli ng buo, ihanda mo ang lahat ng share ng Elena Group. Ibigay mo sa akin ang kumpanya at ibabalik ko sa iyo ang iyong buhay. Sino ka? Anong kailangan mo sa mga anak ko? Ang sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Masyadong marami kang nasaktan sa iyong pag-akyat, Maribel. Ang ilan sa amin ay hindi marunong magpatawad. Mayroon kang 24 na oras. Kapag hindi ka sumunod, ang bawat luha na pumatak mula sa iyong mga mata noon ay ipapatikim ko sa iyong mga anak. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang malakas na pasabog na nagpatahimik sa buong silid. Napasandal si Isabel sa dibdib ni Arman. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng pumanaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hinayaan niyang yakapin siya ng lalaking nanakit sa kanya. Dahil sa mga sandaling ito, sila na lamang ang tanging nakakaunawa sa sakit ng isa't isa. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang pamilyar na amoy mula sa liham na iniwan ng kidnapper ang napansin ni Isabel. Isang amoy ng pabango na tanging isang tao lang ang gumagamit. Isang tao na malapit kay Madam Elena. Isang taong itinuturing niyang kakampi sa loob ng kumpanya. Sino ang traidor na nagtatago sa likod ng ngiti ng isang kaibigan? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Isabel para sa kaligtasan ng kanyang mga anak? Ang bawat hakbang patungo sa pagbabayad ng utang sa nakaraan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling na unti-unting lalamon sa iyong buong pagkatao. Sa loob ng isang abandonadong bodega sa gilid ng pantalan, ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay tila humahalo sa amoy ng takot. Ang bawat mahinang kaluskos ng mga lumang kagamitan ay tila isang babala ng nalalapit na panganib. Narito si Isabel, bit-bit ang isang itim na bag na naglalaman ng mga dokumentong maglilipat ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 5 taon. Ngunit sa likod niya, isang anino ang laging nakabantay, si Arman, na ang mga mata ay puno ng determinasyon at isang uri ng hapis na ngayon lamang nakita ni Isabel. Nang bumukas ang pinto sa dulo ng bodega, lumabas ang taong hindi inaasahan ni Isabel na makikita sa ganitong kalagayan. Si Attorney Valdez, ang abogadong pinagkatiwalaan ni Madam Elena. Kasama si Clarissa na may hawak na baril
na nakatutok sa mga bata. Ang bawat tibok ng puso ni Isabel ay tila isang malakas na tambol na yayanig sa buong gusali. Nakita niya sina Angelo at Angelica na nakatali sa mga upuan. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha at ang kanilang mga munting katawan ay nangangatog sa bimbing ng takot. Ibigay mo ang bag, Isabel. Huwag mong subukang gumawa ng kahit anong hakbang kung ayaw mong mawalan ng mga anak. Ang sigaw ni Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng puot at inggit na matagal na niyang itinago sa likod ng kanyang mga ngiti. Bago pa makakilos si Isabel, dahan-dahang humakbang si Arman sa harapan niya. Ang bawat galaw ng lalaki ay tila isang pag-aalay ng sariling buhay. Ako na lang, Clarissa. Ako ang may kasalanan sa lahat. Huwag mong saktan ang mga bata. Sila ang tanging tama na nagawa ko sa mundong ito. Isang marahas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig, ngunit bago pa man makaputok si Clarissa, mabilis na kumilos ang mga pulis na kanina pa nakatago sa paligid sa tulong ng tracker na inilagay ni Arman sa kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, isang mabigat na kahoy mula sa itaas ang dahan-dahang bumagsak patungo sa kinaroroonan ng mga bata. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Arman at sinalo ang bigat ng kahoy gamit ang kanyang sariling likod. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa kanyang katawan ay tila isang malakas na pagguho ng katuwiran. Napaluhod si Arman. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakayakap sa mga anak para protektahan sila. Sa mga sandaling iyon, ang bawat galit ni Isabel ay tila dahan-dahang natunaw. Napalitan ng isang malalim na awa para sa lalaking sumira at ngayon ay nagtatangkang mag-ayos ng kanyang buhay. Matapos ang ilang oras, ang lahat ay tila huminahon na. Ang mga kidnapper ay nadala na ng mga awtoridad at ang mga bata ay ligtas na sa piling ni Isabel. Dinala sila sa isang tahimik na parke sa harap ng ospital kung saan ginamot ang mga galos ni Arman. Ang sikat ng hapon ay tila nagbibigay ng isang mapayapang liwanag sa paligid. Ngunit ang katahimikan sa pagitan ni Isabel at Arman ay tila isang pader na mahirap tibagin. Dahan-dahang lumapit si Arman kina Angelo at Angelica na kasalukuyang nakaupo sa isang bench. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, tila natatakot na baka isang maling galaw lang ay biglang maglaho ang lahat. Angelo? Angelica? Pwedeng makipaglaro si Papa? Ang mahinang tanong ni Arman, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Ngunit ang mga bata ay mabilis na lumapit kay Isabel at nagtago sa likod ng kanyang bestida. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot sa lalaking na ngayon lamang nila nakasama sa ganitong paraan. Ang bawat pag-iwas ng tingin ng mga bata ay tila isang masakit na paalala kay Arman na ang 5 taong kawalan ay hindi mabubura ng isang sandali ng kabayanihan. Tinitigan ni Isabel si Arman. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito at ang dahan-dahang pagpatak ng luha mula sa mga mata ng lalaki. Hindi siya nagsalita ng masama. Tanging isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang bawat segundo ng pananahimik ni Isabel ay tila isang pinal na hatol na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Arman, may kailangan kang basahin. Wika ni Isabel sa isang tonong walang emosyon. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito sa lalaki. Binuksan ni Arman ang sobre nang may nanginginig na mga kamay. Ang bawat salitang nakasulat sa loob ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ito ay isang legal na dokumento, ang pinal na desisyon para sa permanenteng pagtanggal ng kanyang karapatan bilang ama. Termination of parental rights. Pinirmahan ko na ang panig ko, ang dagdag ni Isabel habang nakatingin sa malayo. Ang huling desisyon ay nasa iyo. Kung talagang mahal mo sila, alam mo kung ano ang dapat mong gawin
para sa kanilang ikatatahimik. Napatigil ang mundo ni Arman. Hawak niya ang panulat, ngunit ang bawat hibla ng kanyang puso ay sumisigaw ng pagtanggi. Pipirmahan ba niya ang dokumentong tuluyang maglalayo sa kanyang mga anak? O lalabanan niya ang tadhana para sa isang pagkakataong hindi niya alam kung darating pa? Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bitawan ang lahat ng sakit para bigyang daan ang isang bukas na puno ng pag-asa. Sa harap ng tahimik na dalampasigan, kung saan ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na haplos sa sugatang kaluluwa, nakatayo si Isabel. Ang kanyang suot na puting bestida ay sumasabay sa ihip ng hangin, tila isang bandila ng kapayapaan matapos ang mahabang panahon ng digmaan. Hawak niya ang papel na may pirma ni Arman, ang dokumentong tuluyang nagpuputol sa ugnayan ng lalaki sa kanyang mga anak. Sa bawat guhit ng tinta sa papel na yon, naramdaman ni Isabel ang dahan-dahang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib na 5 taon na niyang pasan-pasan. Hindi naging madali para kay Arman ang pumirma. Sa huling sandali sa parke, bago niya iniabot ang panulat, tinitigan niya ang kanyang mga anak mula sa malayo. Isang matagal na katahimikan ang namayani, isang katahimikan na puno ng mga sana at patawad na hindi na nasambit. Nang sa wakas ay ilapat niya ang panulat sa papel, ang bawat patak ng kanyang luha ay humalo sa tinta. Isang huling sakripisyo ng isang amang huli na nang natutong magmahal. Iniwan niya ang lahat, ang kumpanya, ang mansyon at ang karapatan sa mga bata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ay naintindihan niya na ang tunay na pagmamahal ay marunong magparaya para sa ikabubuti mo ang minamahal. Samantala, ang hustisya ay tila isang malakas na agos na hindi na mapipigilan. Si Doña Aurora ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng child endangerment at fraud matapos lumabas ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga katiwalian. Ang dating reyna ng lipunan ay ngayon ay nakakulong sa isang malamig na rehas kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang kapalaluan. Ang bawat alahas na dati niyang ipinagmamalaki ay kinuha na ng batas. Iniwan siyang hubad sa harap ng katotohanang ang yaman ay hindi nakakabili ng dangal. Nabalik ang diwa ni Isabel nang marinig niya ang tawanan ni na Angelo at Angelica na naghahabulan sa buhanginan. Ang kanilang maliliit na paa ay nag-iiwan ng mga bakas na agad ding binubura ng tubig, tila isang paalala na ang mga sakit ng nakaraan ay dahan-dahan ding nililinis ng panahon. Lumapit sa kanya si Attorney Leo, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng unos. Hindi ito nagsalita, kundi dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Isabel, isang tahimik na pangako ng proteksyon at bagong simula. Madam, o dapat ko bang sabihing Maribel? Ang tanong ni Leo sa isang malambing na tono. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Isang nangiting hindi napilit, kundi nagmumula sa isang pusong buo na muli. Maribel na lang, Leo. Ang Madam Isabel ay bahagi na ng nakaraan na kailangan para ako ay muling makabangon. Ngayon, gusto ko na lang maging isang ina na malayang nagmamahal. Sa huling sandali ng araw, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw at nagbibigay ng kulay kahel at lilang liwanag sa langit, naramdaman ni Isabel ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng anumang bilyon sa mundo. Ang bawat peklat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito makirot. Ang mga ito ay nagsisilbi na lamang na mga mapa ng kanyang paglalakbay patungo sa liwanag. Niyakap niya ang kanyang mga anak habang pinapanood ang dahan-dahang paglitaw ng mga bituin. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay natapos na at ang unang pahina ng kanyang tunay na kaligayahan ay dahan-dahan ng isinusulat ng tadhana.